po sa kanya ay ikwento rin po niya sa atin yung pong mga ginawa ng Panginoon sa kanya. Of course, sa mga taga rito na talaga sa church ay karamihan, kung hindi man lahat kayo, ay kilalang kilala na natin siya. No? At kilala natin siya na isa sa leader nga natin sa G12 Philippines. At alam niyo po, napakalaki ng utang na loob ko sa taong ito. Nagkakilala kami 20 years ago na pala, Bishop, no? Magto 20 years na kasi parang 2005 po yata yon o 2004. So nagkakilala kami 20 years ago. At ngayon ko na-realize 20 years ago, no, na nagkakilala po kami, konti pa lang din naman po tayo noon. At salamat po sa Panginoon kasi since that time na makilala ko po siya, tinulungan po niya tayo, nag-mentor po niya ako, ngayon po nag-times 20 na rin naman tayo. Ano. So salamat po sa Panginoon, at alam ko marami pang mangyayari, no, may mga nawala siyempre nung panahon ng pandemic, pero yung nga po, salamat sa Panginoon kasi talaga pong ibang-iba na po tayo ngayon, malaki pong tulong ang lingkod po ng Panginoon na marinig natin ngayon. Pero sabi ko nga, ay lagi po namin siya narinig pagdating sa paglilingkod po sa Diyos. Talaga pong napakalaking tulong yon. Ngayon sa mga bisita po natin, yung mga bago, siguro yung iba po sa inyo, second time, third time, may mga first timer, gusto ko po siyang ipakilala po sa inyo. Ang pangalan niya ay si Bishop Oriel M. Baliano. Kaya nga tawag namin sa kanya ay The Bomb. Huwag niyo lang siyang tawagin pag nasa airport kayo. No? The Bomb at baka hindi kayo makaalis. Pero siya po ay talagang ginagamit ng Panginoon hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba-ibang bansa. Masasabi ko po na siya po yung pastor na dito sa Pilipinas na baka dalawa lang sila na talagang napakaraming mga pinupuntahan na iba-ibang mga bansa. Of course, yung isa po sino nga ba? Tendero, no? Si Bishop Tendero, ano? Yung isa pong bishop po natin. Pero siya po talaga pong grabe po yung paggamit po sa kanya ng Panginoon. Hindi ko na patatagalin to. I-welcome natin ang speaker natin, Bishop Oriel Baliano. No? Amen. Thank you so much. Pastor Rapi is a great pastor. No? Alam ko po, mahal na mahal niya ang simbahan na to. At ginagawa niya lahat para ang mga tao po ay makakilala sa Panginoon. Alam niyo po, sa gabing ito, meron akong inihindang mensahe na ang title po is The Value of One Soul. So, yun po yung title kong ipipreach sa inyo. The Value o yung halaga ng isang kaluluwa. Maraming mga tao, gusto ko maunawaan nyo to, merong good ideas, dami niyan. Pero meron ding God's idea. Minsan ang good idea, eventually, is a bad idea. Nasubukan ka na bang naniwala ka sa good idea, but at the end of the day, it becomes a bad idea. Because some good idea sounds good. Pero alam niyo po, pag nantindihan niyo po yung God's idea, hindi yung nagiging bad idea. It's always a good. Alam niyo po ba, na ang God's idea, ito yung hindi hinahanap ng tao. Halimbawa, bigyan ko ng example. Bakit ang mga tao gusto nilang, tingnan yung katawan ko. Ang idea ng tao sa mundo, itong katawan, damitan mo, sapatusan mo, ayusin mo. Di ba ganyan? Nauubos ang panahon natin. Pero sabi ni Lord ganito, hindi ganyan yan. Nung ginawa ko yan, lalagyan lang yan. Ang totoong tao, yung soul and spirit. Kaya lang hindi yan sikat. Kasi nga, for them, it's not a good idea. Ano ang good idea? Ba dapat maganda sapatos mo? Maganda dapat pantalon mo. Dapat made in France. Di ba? Dapat yung t-shirt mo made in USA. Di ba? Dapat yung ilong mo made in Bello Laboratory. Dapat ganun. Puro mga made in. Di ba? Are you listening? So, ang mga tao ngayon, meron silang good idea na kapag ang tao mamahalin ng damit, parang nakakainggit. Di ba? Mula sa kabataan, yung mga kabataan, ako, may idol yan, si Idol. Di ba? Pumunta ka sa mga concert ng Korean, ako, grabe. Lobo pa lang, 15,000 na. Pero bibilin nung isang Christian, 15,000. Sasama sa concert ng Koreano.
Tapos meron tayong seminar, 100. Ang mahal naman. Kasi nga, mali yung ating place of value. Ngayon, alam ko may mga first-timer tayo dito. Alam mo, lahat ng first-timer dito, napakapalad nyo. Oh, napakapalad nyo talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi meron kayong maaring madinig ngayon na hindi mo pa nadidinig. Alam niyo ba, ng first 21 years of my life, ang dami kong nadinig. Yun, nasira ang buhay ko. Alam niyo ba, ang nag-aayos ng buhay mo depende sa inyong nadidinig? Si Bartimeus, bulag. Dumadaan si Jesus, hindi niya nakikita, pero nadidinig niya. Si Jesus dumarating. Sino yun? Si Jesus. Pagdaan ni Jesus, gumawa ng himala si Jesus sa kanya. Ano gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto ko po makakita. Nabuksan yung mata. Saan nagdaan? Sa tenga. Lumabas sa mata. Sa nadidinig minsan eh. Si Amen. Ano nadinig mo? Ang nadinig mo ganito. Mag-religion ka. Mag-religion ka. So, ang mga Pilipino nadinig, dapat may religion. Nadinig mo na ba ang kailangan ng langit ay hindi religion, kundi relasyon sa Diyos? Mali ang nadinig ko. Akala ko for the first 21 years of my life, basta't may religion, ayos. Nung may nag-share sa akin, grabe, mali pala yung nadinig ko. Kasi ang acceptable sa langit, hindi yung member ng religion, yung nakipagrelasyon sa Diyos. Ngayon, wala akong relasyon, kinabahan ako. Patay, sabi ko. For 21 years. Nung 21 years old ako, diyan ako unang nakadinig at nagbasa ng Bible. 21 years old. Ibig sabihin, for the first 21 years, wala akong nadidinig na mga original information. Lahat ng nadinig ko, lumaki ho ako sa Quiapo. Alam niyo naman sa Quiapo. Ha? Doon ako lumaki sa Quiapo pero ang isang naobserbahan ko, wala doon si Coco Martin. Wala siya doon. Ito yung original na Batang Quiapo. Wala siya doon. Nagpapanggap lang siyang Batang Quiapo. Kayo naman, bilib na bilib. Pinapanood nyo pa. Wala ho siya doon, hindi ko barkada yon. 21 years, una, wala akong relasyon sa Diyos. May religion ako. Ayun, naging adik ako. Pangalawa, dahil wala nga akong relasyon, religion lang, wala akong basa ng Bible. Lalo lang napalala. So ako'y may religion na walang relasyon, na walang alam sa Bible. Ang Bible po, yan ang source ng original right information. Lahat ng labas nung puro peke lang yun. Patangusin mo ilong mo. Ayusin mo ang kilay mo. Puro ganun lang yun. Original information ba yun? Alam nyo sa impyerno, walang kilay, sir. Wala. Dahil sa impyerno, bakit walang kilay? Yun, malinaw. Ha? Sa impyerno, wala din flawless. Bakit? Kaya kung ako sa inyo, yung mga babae, magpatato na kayo ng kilay. Para pagdating doon, kilay is life. Ikaw lang ang may kilay doon. Bakit tayo nagaganon? Kasi nga, kung saan-saan tayo kumukuha, nakikinig ng mga impormasyon na hindi naman totoo. Can I have amen? So, ang istorya ko, 21 years old, walang relasyon sa John, pero may religion. Tapos, may religion, hindi naman nagbabasa ng Bible. Ito pa, malala. May religion, pero walang purpose ang buhay. May religion, pero walang meaning ang buhay. So, naggawa ako ng sarili kong istorya.
Naging drug addict ako, naging presidente ako ng Tau Gamay Pi Fraternity, ako naging chairman ng League of Philippine Students, at kung ano-ano pa. Kasi nung araw, gusto ko lagi position, possession. Yun lang ang gusto ko, position, possession. Ang goal ko ako maging leader, pangalawa, marami akong pera dapat. Walang religion, walang relasyon, walang alam sa Bible, walang meaning, walang purpose ang buhay. May religion ako, pero barkada ko, puro may siraulo. Puro may topak lahat. Wala dun si Coco Martin. Maniwala kayo sa akin. Barkada ko, kung hindi drug addict, anak ng Okso, Sputnik, bahala na gang, at saka Batang City Jail. Yun ang barkada ko, dun ako lumaki. Wala akong spiritual family. Wala akong simbahan na magtuturo sa akin, magagabay. Isang step na lang hukay na ako. Barkada ko, mga snatcher, hold-upper, mga drug pusher. Ako, nag-aaral pa ako, kaya wala pa ako sa level na yun. Pero tingin ko, papunta na rin ako eh. Kasi naiinganyo na ako, malakas ko. Grabe, ako nag-aaral ng architecture, sila gaganda ng kotse, may mga pera. Puro mga drug pusher eh. So naranasan ko yung background na yun. So pag tinignan nyo ako, 21 years old, bago mag-21, may religion, walang alam sa Bible, nadidinig nyo ako. Walang purpose, walang meaning in life. Akala ko mamamatay din naman tayo, pasarap na tayo. Wala akong kapatid sa Panginoon nung araw, kasi hindi nga ako Christian eh. No? Yung nanay ko, gusto akong mag-aral para makatapos. Sinira ko pag-aaral ko. Wala ako sa level ng pang-development. Lahat ako puro pang-distractions. Mabuti ang Diyos, one day lumapit, pumunta sa akin yung isa kong classmate. Yun ang istorya ko. May nag-share sa akin. Alam mo, senior na sa akin, Oriel, hindi religion, relationship kay Lord. Nung sinabi niya yun, siyempre, papakinggan ko muna eh. Mukhang tama yun ah. May religion ako, wala akong relasyon. Sabi niya sa akin gito, tingnan mo, may religion ka, pero wala kang ganang magkaroon ng magbasa ng love letter ni Lord sa iyo. Ba yung Bible, sabi niya, love letter ni Lord sa iyo. Love letter ba ni Lord yan? Oo, pag nabasa mo yan, maraming sulat yan para sa iyo. Religion lang ako. Sabi niya sa akin, alam mo kung bakit wala kang ganang mag-Bible? Wala ka namang relasyon sa sumulat eh. Naalala ko tuloy yung aking nililigawan na si Ate Jernyo. Wala pa hong text nun eh. Dahil mahal ko siya, nagpapadala ako ng sulat. Abay, sumusulat pabalik. Pag sumulat dahil mahal ko yun, tuwan-tuwa. Halos di ako matulog, mga 50 beses ko na iunulit. Memory verse ko na nga eh. Bakit? May relasyon. Iba sa inyo, baka hindi kayo nagbabasa. Pakitanong, bakit may relasyon ka ba? So what happened to me is the first 21 years of my life, puro religion, walang alam sa Bible, walang purpose, walang meaning, walang direction ng buhay ko. Wala akong family na malalapitan, spiritual family, at wala akong planong mag-develop ng life, everything. Shortcutting ko na lang. Ba tayo mag-aaral, pwede naman tayong tumira. Ganun. Lahat ng anak ng Sputnik, tropa ko lahat. Ba't nang lumapit sa akin yung isang Kristiyano, ang una niyang ginawa sa akin, sinabi niya sa akin, you need to have relationship with God. Sabi ko sa kanya, I think I need it. Sabi ko sa kanya, I think I need it. Pero sabi niya, pero bago ka magkaroon ng relasyon, dapat maunawaan mo ang ibig sabihin ng kasalanan. Gusto mong maunawaan ko ang kasalanan? Yeah. Because mali ang pananaw mo sa kasalanan. Ang mga tao, sabi niya sa akin, nag-e-enjoy sa kasalanan. Hindi mo ba alaman kung gaano ka-powerful ang kasalanan? Sabi ko, tell me. Sabi niya sa akin, kaya kang dalhin ang kasalanan mo sa impyerno. Kaya kang dalhin ang kasalanan mo sa pagkawasak ng buhay mo.
Kayang gawin ang kasalanan mo, mawala na ang kinabukasan mo. Hindi mo ba alam, yan ang ginagawa sa'yo? Ba, inisip ko, o nga no, nasisira na pag-aaral ko, wala na akong future. Abay, tama lahat ng sinasabi ng kaibigan ko. Sineshare niya ako eh. I realize how powerful is the power of sin. Ilan sa inyo, kilalo nyo na ang ibig sabihin ng kasalanan? Lumabas kayo sa labas, tingnan nyo, nag-e-enjoy sa kasalanan. Sugal, alak, bisyo, lahat ng uring kasalanan, ini-enjoy. Alam niyo kung bakit? Hindi na alam ang ibig sabihin ng kasalanan. Because of your ignorance of the Bible, because the only place where the Bible will, the only place where somebody will tell you what is the real meaning and the power of sin against you. Yung Biblia lang. Yung Biblia lang ang magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin sa iyo ng kasalanan. Eh, hindi ka nagbabasa, eh, di wala kang alam. Tama? So, dahil sa ignorance mo, tuloy-tuloy ka na sa kapahamakan. Napakabuti ng Diyos noong time na to, nung sinabi niya sa akin yung power ng sin. Hindi na ako nakapagpigil. Sabi ko sa kanya, eh, ano gagawin ko sa kasalanan? Alam mo, sabi niya sa akin, kailangan mo ng Savior sa iyong kasalanan. Hindi, tingnan mo na, kahit maloko ako, mabait naman ako. Naranasan niyo, nadinig niyo na ba yun? Mabait ka lang. Pag may nagbabaha, mamigay ka ng salbabida. Pag may sakit na ubo, regaluhan mo ng ospital. Mabait ka, lahat ng palaisdaan, pasemento mo. Lahat ng kabukiran, ipa-espalto mo. Mabait ka eh. Kaya lang, kahit mabait ka, gumagawa ka rin ng kasalanan. So, ang tawag ko sa iyo, mabait na makasalanan. Pero mapagbigay ako, Bishop Uriel. Kaya nga, mapagbigay na makasalanan. Eh kasi kahit gumawa ka, kung mabait lang at mapagbigay, ay hindi mo na kailangan si Jesus. Kung papasayo na, hindi na kailangan si Jesus. Eh bakit may Savior? Kasi yung kabutihan mo at kabaitan mo ay hindi ka kayang iligtas. Kaya may Jesus, may Savior. Nung maunawaan ko ang ibig sabihin ng kasalanan, sabi ko, Panginoon, ang layo ko na pala, Lord. Papunta na pala ako ng kapahamakan, hindi ko alam. Nung nagsasalita na yung classmate ko, ang pangalan niya si Olan, yung kasalanan mo, didisgrasya ka niyan. Kung ako sa'yo, may Savior na magliligtas sa'yo. Anong gagawin ko? Punta ka kay Jesus. Humingi ka ng tawad. Patatawarin ka ni Jesus. Huhugasan ka. Lilinisin ka sa lahat ng kasalanan. Alam mo ba ang gospel, kung bakit may preaching ng gospel? Para i-redeem ka doon sa kadiliman. Tutubusin ka kasi nakasanla ka na. Ha? Teka mo na, ano ibig sabihin nakasanla? Pinaliwanag niya sa akin, Uriel, ang alahas na mamahalin, pag dinala mo sa pawn shop, hindi na ikaw ang may-ari. Yung pawn shop na ang may-ari. Ngayon, tubusin mo para ikaw ulit ang may-ari. Sabi ko, hindi ko maunawaan eh. Sabi niya, kung sino ang may-ari, siya ang magkokontrol. Ikaw may-ari ng kotse, ikaw may kontrol. Ikaw may-ari ng bahay, ikaw may control. Sino nagko-control sa'yo? Si Lord? Hindi naman ah. Sabi ko, tama, hindi si Lord. Eh sino? Kailangan pa bang i-memorize yan? Si Satanas, yun ang nasabi ko. Bakit? Eh lahat ng gusto ni Satanas, ginawa mo. Kasi siya ang nagko-control sa'yo. Tanungin mo sarili mo, bakit pag kay Satanas, ang bilis-bilis mong sumunod?
lahat ng patungkol sa Diyos, ayaw mo. Kasi hindi si Jesus ang nagkokontrol sa iyo. Nasa sanglaang ka. Yung may-ari sa iyo, yun ang nagpapagalaw sa iyo. May natauhan talaga ako. Sabi ko, kaya pala ganun ang life ko. Ayoko naman magyosi, napayosi ako. Ayokong uminom, napainom ako. Ayoko mag-drugs, napadrugs ako. Ayoko maging troublemaker, naging trouble. Ayoko masira pag nasira. Sabi ko, ba't ganun? May nagkocontrol sa'yo. Sumusunod ka lang eh. Pag hindi ka na-save, hindi ka tinulungan ng Savior mo, tuloy-tuloy ka na hanggang impyerno. Alam mo sabi ko, bro, ayoko magpunta sa impyerno, ayoko masira buhay ko. Sabi niya, then, you need to hear the gospel. Sinir sa akin ang gospel. Number 1, si Jesus, ang Savior mo, siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang dugong dumanak sa Kalbaryo ay parang ipambayad sa hindi mo kayang bayarang kasalanan. Natahimik na po ako nung pumunta si Jesus sa sanglaan. Tutubusin ko na yung tao na yan. Yung tao, alam nyo, nangyari sa tao dun sa loob ng kulungan, ng pawn shop, bulag, nasa dilim, naka-chain of darkness, at tuloy-tuloy yung dating ng sumpa sa kanya. Dumating si Jesus, ang sabi ni Jesus, ang taong ito binayaran ko na, tutubusin ko siya. Ang sabi ng demonyo sa loob ng preso, ano dala mo? Para mo matubos ang taong ito. Hindi pwede ginto. Hindi pwede pilak. Sabi ni Jesus, dugo ko ang pinambayad sa kaliligtas ng tao na yan. Hindi makapagpigil si Satanas kasi irresistible ang blood. Walang magawa si Satanas kasi dugo ang ipambabayad para tubusin ako doon sa katiliman na yon. Hindi rin siya pwedeng hindi pumayag kasi bayad. Walang magawa si Satanas because the king is more powerful than him. Binuksan ang mata ko. Tinanggal lahat ng tanikala sa buhay ko. Andun ako sa kadiliman, nag-a-attract ng sumpa. Sang araw, lumabas ako dahil ang Savior ko, niligtas ako. At the age of 21, diyan ako nagkarelasyon sa Diyos. Diyan ako nagbasa ng Bible. Diyan ko na-discover ang purpose ng life ko. Naging bahagi ako ng community of believers. At diyan ako na-develop. Totally na bago na transform ang life ko. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Savior ko. Kapatid, may pag-asa ka na maligtas. May pag-asa ka. Habol-habol ni Satanas ang nag-iisa mong kaluluwa. Tandaan mo, isa lang yan. May babasahin ako sa inyong verse para makita nyo sa Matthew. Bro, ilagay mo yung verse natin. Hallelujah. Sino po may natututunan sumigaw ng malakas na amen? Amen. Praise God. Dito po sa talatang ito, babasahin ko muna. Asan ba yung... Thank you, Lord. Punta tayo dito. Sa unang verse, basahin natin sa Matthew 16. Okay, yan po yun. Ready na ba kayo? Introduction pala yung sinabi ko. Haba naman ng introduction mo, Bishop Oriel. Yun po talaga, doon ako naligtas eh. No? Maniwala kayo. Kawawa ang walang relasyon sa Diyos. Pangalawa, kawawa yung walang alam sa Bible. Pangatlo, kawawa yung walang purpose sa buhay. Pang-apat, kawawa yung walang spiritual family. Pang-lima, kawawa ang hindi nade-develop. Nangyari sa akin yon. Niligtas ako ni Lord. Nabaliktad. Ngayon, may relasyon na ako sa Diyos. Alam ko na ang salita ng Diyos. May purpose na buhay ko. May family pa ako. Na-develop pa ako. Lahat ng tropa ko noon, ayaw maniwala. Kasi ako lang na born again eh.
Ayun, napala nila. Yung isa napunta sa mental, yung 5 namatay, yung 7 nakakulong sa Muntinlupa. Si Bishop Oriel andito, nangangaral ng mabuting balita. Binago ako ng Diyos. Kaya ako nagpastor ay dahil dito. Sa verse 26, bro, lagay mo sa verse 26. Tingnan niyo po yung verse 26. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? May dalawang salita na dapat yung titigan. Yung unang salita, soul. Yung pangalawang salita, world. Ano sabi tungkol sa world? What good will it be for someone to gain the whole world? Sa Tagalog, ano naman ang mapapala mo kung makuha mo lahat ang buong mundo? Ngunit ang kaluluwa mo, forfeited. Ngunit ang kaluluwa mo, ay hindi. Kasi nga po, mali yung value natin eh. Ito, divine exchange to, makinig kayo. Sabi ng Bible, lahat ng kayamanan, mapasayo na. Pero paalala ng Diyos, sana isipin mo, mas mahal ang kaluluwa mo kaysa bagay sa mundong ito. Eh yung iba kasi sa atin, bali wala ang kaluluwa, ang mahalaga, may Louis Vuitton. Kahit mawala na kaluluwa ko, basta may pera. Mali. Mali yung nadinig mo. So wala tayong ginawa kundi magpaganda ng sapatos, ng damit, ng lahat, pati mukha, pinapayos natin. Ay, lalagyan lang yan. Kasi yung kaluluwa mo, nasa loob ng lalagyan. Pero anong bote? Bro, bigyan mo isang bote. Ha? Pag bilangan nga po ng mineral water, ano binili mo? Bote o yung laman? Tell me the truth. Yung tubig. Tama? Imagine mo, unahaw ka, pinaganda mo yung bote. Nilagyan mo ng Louis Vuitton na damit, nilagyan mo sombrerong Gucci. Teka muna, ano ba kailangan mo? Masasatisfy ka ba sa mga bag? Sa mga sapatos? Kahit bilhin mo lahat yan, hindi masasatisfy yung laman. Kasi yung kaluluwa mo, kailangan niya Diyos. Say amen. Eh, yung ibang mga standard ng isip ng mga tao, ganito. Pag nakakita ng isang tao, wow, grabe, big time yan. Tingnan mo, relos, Rolex. Grabe, nakita yung pantalon, Armani. Grabe yung damit. Tingnan mo yung damit, Gucci. Yung bag, grabe, Hermes. Malamang mayaman yan. Eh, siyempre, pare, lahat naman ng damit, puro imported. Tinignan yung isa, yan, mahirap lang yan. Damit pa lang sigurado, made in China. O tama, made in. Pantalon. Made in Guangzhou. O, China pa rin. Di ba? Tingnan mo yung sapatos, Marikina. So, ang sabi natin, ito mayaman, ito mahirap. Ito may sinabi, ito walang sinabi. Bakit? Ibinabalyo nga natin ang soul base sa kanyang damit. Tanungin mo si Lord, Lord, paano po ang value? Sa tingin mo sa amin. Ang problema kasi, ang nag-a-appraise sa'yo yung mundo. Subukan mo ang mag-appraise sa'yo kung gaano kakalaga ang Diyos. Doon mo makikita kung gaano kakalaga. Gusto nyong malaman? Ganito yon. Sige, ikaw, made in France, made in Italy. Ako, lahat wala niyan. Made in China lang yung damit ko. Pero alam ko, kahit wala akong made in Brazil, in Italia, made in France, yung katawan ko, that one thing I know, I was made in the image of God. Ibang level, no? Kasi ganun ang tamang value. Tanong ko sa'yo, nakita mo ba na ang buhay mo is made in heaven? Kaya binaboy mo buhay mo. Kasi nga, baboy naman eh. Wala naman ako magandang damit eh. Wala ho sa damit. Tingnan mo yung katabi mo. Made in heaven yan. Made in the hands of God yan. Ha? Yung mga damit mo galing sa factory, yung katawan ko ginawa mismo, hinubog mo ng kamay ng Diyos. Sabihin mo sa akin, wala akong kwentang tao.
Wala sa damit, wala sa panlabas. The value of one's soul is so important. Hallelujah. Alam mo yung sapatos mong Hermes, Gucci, Louis Vuitton, mga 3 taon, 5 taon, sira na yan. Matagal na yung 10 taon. Pero alam mo yung kaluluwa ko, hindi namamatay. Yun ang gawa sa akin ng Diyos. Kaya ang binabantayan mo, yung kaluluwa mo, hindi yung sapatos mo. Say amen. Sino rito yung naiisip-isip mo ngayon? Pambira, mukhang mali ata nagawa ko. Puro ko damit, sapatos, t-shirt, magagandang bag. Yung kaluluwa. Kasi lahat ng bag mo maluluma. Naku, ilan na tinapos ko sa tinapon na sapatos, nasira. Ilang pantalong ko na napaglakihan ko na, nawala na lahat. Pero yung kaluluwa ko, andyan pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Bakit? Ang kaluluwa is my eternity. Hindi namamatay. Sabi nga ng Bible, huwag kang matakot sa pumapatay sa labas, sa laman ng tao. Katakutan mo, yung kaya ka ng patayin, pati kaluluwa at espiritu mo. Walang iba kundi ang Diyos. That's why I want to help you. Tingnan nyo yung value ng soul. Basahin ko sa inyo. Lagay mo bro yung number 1. The human soul is of infinite worth beyond any earthly treasures. Walang sinabi, lahat ng yaman, diamante, ginto, pag tinapat mo sa kaluluwa, sasabihin ni Lord, mas mahalaga ang kaluluwa. Say amen? Number 2, sulat nyo to. Ito. Lagyan mo yung number 2. The soul is eternal. Walang kamatayan. And crafted in the image of God. Bakit siya mamahalin? Ha? Sabi nung isa, ba't ang mahal naman ng bag na yan? Gawa ho ng France yan. Doon pa ho sa isang liblib na lugar. Yan po kasi mga tao gumagawa. Yung mga yan, handmade po yan. Sino mas mahal, yung bag o yung kaluluwa? Mas mahal yung bakit? Gawa po ng Diyos yan. Kamay niya ang gumawa dyan. So, tingnan mga katabi sa una, mamahaling ka pala? Ha? Kamay ng Diyos ang gumawa dyan. Pero pastor, pango eh. Kahit pango yan, design yun eh. Amen. Design yun eh. Walang pakialaman sa design. Amen. Meron ka bang pango katabi? Okay lang yan. Yan ang design eh. Di ba? Meron ka ba ditong ano? Ha? Minsan pag ako nagpupunta sa church, tulad dito, kilala ko kung sino Israelita dito. Kilala ko. May Israelites dito. Ang tawag sa Israel kasi Jew. Ito, Jutay, oh. Jutay. May mga Jutay, di ba? Hindi sa height eh. Ginawa pa rin niya ng image ni Lord. Pangatlo, puntahan niyo to kung bakit mahalaga ang kaluluwa. Number 3, Christ. The value of the human soul is enhanced by divine origin. Yan, made in France. Ako, made in heaven. Ang origin ko, Lord, ikaw, tao. Tapos yung kami naniniwala, ang origin mo galing ka sa divine, sa Panginoon. That's what makes it valuable, tama? And it is potential to become like Christ. Hallelujah. Hindi potential to become model. Hindi ka potential para maging sikat. No. Ang potential mo, maging kawangis ng ating Panginoon. Ang ganda ng potential ng katabi mo. Alam mo, pwede ka maging kawangis ng Panginoon. At higit sa lahat, pinagnanasaan ng Diyos ang kaluluwa na yan. Ganyan ka-valuable ka. Bakit mamatay si Jesus sa akin? Sino ba ako? Because deserve ng Lord that none should perish. Tama po ba? Ganong kahalaga ang kaluluwa. Lagay natin sa number 4. May natututunan tayo? Sana ngayon, maisip mo, pambira, yung kaluluwa ko, di ko pala pwedeng pabayaan. Yes! Number 4, Jesus' sacrifice redeemed the soul. Tumubos yan dahil sa dugo ni Jesus. Deeming it worthy through His blood. Kaya mahal ang kaluluwa natin. Ang pinuntabos kasi po dyan, banal na dugo ni Jesus. Pang-5, ito yung tandaan nyo. Yung 5 and 6, mahalaga. Sa number 5, sabi po dito,
Gaining the world but losing the soul is a pitiful exchange. Ha? Mas pinili mo ang kamunduhan kaysa ihanda mo kaluluwa mo. Nako, naloko ka sa trade. It's a pitiful exchange. As no one can truly own the world and possession cannot satisfy the soul's needs. Mali, ba't mo inuna yung sapatos? Bakit yung mukha mo inaayos mo? Dapat yung kaluluwa naman iniisip mo. Amen? Bakit ka nagbisyo? Dapat yung kaluluwa mo iniisip mo, baka kung saan ka dali ng bisyo mo. Are you listening? Bakit mo iniisip? Dahil may religion ka na, okay. Hindi mo ba iniisip kung ano ibig sabihin ng ginagawa mo? Because we fail to think, what happened to us? We don't value the valuable souls. Ito mabigat, number 6. Ito mabigat. Losing one's souls is irreversible. And it is inexcusable. Especially since salvation through Jesus is available. Halimbawa, hindi mo inaboil yung plano, yung Savior, hindi mo inabail. Pag napunta ka sa impyerno, number 1, irreversible na yun. Hindi mo mare-reverse. May nagtanong sa akin, Pastor, ano ba ang lagay ng impyerno? Sabi ko, you don't like it. Because sa impyerno, ang unang-unang mong tatandaan sa impyerno, walang Diyos doon. The throne of God is in heaven, not in hell. Ang ibig sabihin, kaya pala, ito yung kaya pala, lahat ng tao doon nagsisigaw, walang tigil, nananalangin na. Nagpe-pray sila ng seryoso, pero parang walang sumasagot. Hindi mo nga alam, hindi kasi nagbabasa ng Bible, wala na hong Diyos doon, impyerno na yun eh. So doon ka magpe-pray, doon ka sisigaw, doon ka hingi ng tulong sa Diyos, magmamakaawa ka, doon ka na magre-repent, pero walang sumasagot. Alam mo kung bakit? Walang Diyos doon. Pero pipilitin mo sa sobrang hirap, dahil napahama ka na, sisigaw ka, wala namang nakikinig. Ganun po ang impyerno. Ngayon, samantalang ngayon, nandito ka pa sa simbahan, nakaupo ka dyan. Anong ginawa mo? Ba't hindi ka pa sumigaw, Lord, save me? Kasi pag doon ka na napunta, nakalagay po dito, irreversible na. Inexcusable pa. Wala ka ng excuse doon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hindi ako naligtas kasi busy ako sa trabaho. Not excuse. No excuse. Lord, kasi masama loob ko sa simbahan niyo kasi may nakita ko nakakaasar eh. Hindi excuse. Pastor, may simbahan sa tabi ko pero hindi ko type yung mga tao doon eh. Mga hipokrito yung mga tao doon eh. Hindi excuse. Pero Lord, mabait ako. Hindi excuse. Kasi ang requirement, may Savior ka ba? Yun pala, hindi ka nagpa-save kay Jesus. Hindi ka pala humingi ng tawad kay Jesus. At hindi ka pa nagpa-control kay Jesus. Ngayon, irreversible na yan. Pag naindong ka na, irreversible na yan. Sino dito masaya, nagpunta ka dito? Abay, kung ako sa'yo, mag-iisip na ako ngayon. Can I have your amen? Kung ako sa'yo, mag-iisip na ako ngayon. Paano kung abutan ka ng kamatayan na hindi ka ligtas? Hindi nagkulang ang Diyos sa'yo. Tandaan mo. May mga dahilan kung bakit ka namupunta sa impyerno. Bakit? Mas pinili mo religion lang, hindi ka nagrelasyon sa Diyos. Mas pinili mo ang Facebook, but you are not willing to face the book of the Bible. Ha? Mas pinili mo ang pleasure, hindi ang purpose. So what happened to you? Pagdating mo doon, alam ng Diyos kung ano ginawa mo. Doon, ang mga tao, sabi ng Bible sa impyerno, nagpe-pray, umiiyak, sumisigaw, nagmamakaawa, humingi ng tulong, pero parang walang tumutulong. Bakit? Walang Diyos sa impyerno. Baka yun ay lugar ng separation ng Diyos at ng tao at impyerno. Bakit sinabi ng Bible, for the wages of sin is death. Alam mo ibig sabihin ng death? It's a separation from God.
Separation from God. Death means hindi ka na humihinga. Hindi, physical yon. Pero mabigat po yung death, yung eternal separation. Yung walang katapusang hiwalay ka na sa Diyos. Yun po yung death sentence ng mga taong nagkasala. Sino po may natutunan ngayon? Another verse, yung sa book of James, bro, pwede bang ilagay mo? Okay? Meron akong verse na gustong basahin. Sa book of James, anong verse ba yun? Andiyan ba yun? Let me, okay. Sa book of James, mababasa niyo po dito. 5 verse 20. Basahin ko sa inyo, ha? Sa James 5:20, ang sabi dito ganito. Remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sin. Ano pong ibig sabihin yan? Kung sino man tumulong sa isang makasalanan na tumalikod sa kanyang mga errors, you will save them. Malinaw po sa hapong ito, andito ako ngayon nakatayo. I'm trying to get your attention. If you don't have relationship with God, you are wrong. If you have religion without relationship with God, you are wrong on your ways. Tumanda ka na, hindi ka nagbasa ng Bible, you are wrong in your ways. Tumanda ka na, hindi mo pa rin discover ang purpose ba't ka pinanganak, you are wrong in your ways. It's time to check and correct your ways. Sapagkat kung merong isang makasalanan na nagabayan at sabihan siya, mali ginagawa mo, sinasabi ko muli sa inyo, mali po yung ginawa nyo ng basehan nyo ay religion, hindi relasyon. Mali po ang inyong pananaw ng sinabi mong, mabait naman ako. You are wrong in your ways. Kung mabait ka, ba't may Jesus na namatay? Kasi hindi po requirement sa langit ang mababait. Ang kailangan ng langit ay ang mga taong tumalikod sa kasalanan, nagsisi sa kasalanan, lumapit sa Savior at humingi ng tawad sa Savior. Iyon ang kailangan ng tao. Ngayon, kung wala ka pang experience nun, I invite you. Why not come to the Savior? Admit that you are a sinner. Believe on this good news. Repent from your sin. God will forgive you and He will take you as a child of God starting today. Dalawang klase tao dito Hallelujah. Dalawang klase tao dito. May mga dumating dito, mga Christians. Ganyang kahalaga ang kaluluwa. Mag-isip ka. Yung pangalawa naman, yung dumating dito, mga first time. Wala silang ilam, inambet lang sila. Pero siguro malinaw naman. Nag-offer ba ako sa iyo ng religion? No. Because you know why? You don't need another religion. What you need is to give your life to Jesus to start a powerful relationship with Jesus. Hallelujah. Nagsabi ba ako sa iyo ng mga salita galing sa Facebook? No. Ginamit ko ang Bible sapagkat kailangan mong madinig yan. You need to hear this because you've been hearing a lot of wrong things. Biro mo na, dinig mo, mabait lang ako, punta ako sa langit. Sino nang may sabi sa'yo? Facebook? Go to the book and I will tell you, you will not be saved because you are doing good work so that no one should boast. You are only saved by faith through grace. Tama po ba? You are saved by grace through faith. Yan po. Malinaw Kaya pag marunong ka sa Bible, hindi ka madadaya. Since hindi ka nga nagba-Bible, malamang dayan-daya ka na ngayon. In fact, hindi ka nga comfortable habang nakikinig ka, pagpunta mo pa lang dito. Ang iniisip mo, sabi ng katabi mo, huwag kang mag-alala pagkatapos magjo-Jollibee tayo. Tagal naman, gutom lang ako Yun pala, kaya sumama yung Jollibee. Sino rito nagpunta ka rito, ang habol mo si Jesus, hindi ang Jollibee. Yun ang tama. Congratulations. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Basahin natin ang Luke 19 verse 10.
Tingnan niyo itong verse na to. Luke chapter 19, verse 10. Ano sabi po dito? For the Son of Man, si Jesus yan, came to seek and to save the lost. Ano ibig sabihin ng seek sa Tagalog? Ha? Ano sa Tagalog ng seek? May hinahanap. Sabi mo sa kanya mo, wanted ka pala kay Lord. Hinahanap, pinaghahanap na. Sino daw yung mga pinaghahanap ni Lord? Yung mga lost. Ibig sabihin yan, yung mga may atraso. Bakit ka hinahanap? Hindi para ombagin. I-save. Iligtas. So kung kayo man may ginawang mali, nagkakasala, marami man o konti, malaki man o maliit, matindi man o hindi matindi. Pero pastor, ako madami na, matindi na. Marami na, matindi pa. Nakakakilabot pa. Kaya ka nga hinahanap para iligtas ka sa mga nagawa mong kasalanan. Amen. Sino rito naniniwala? Hindi aksidente. Ba't ka nandito? Mukhang pinagplanuhan ko nung Son of Man. Amen. It's a trap. It's a trap. Talaga tong Grace Testament na to. Natrap ako hindi ka natrap. Pinagplanuhan ka ng Diyos. Kasi gusto ka na niyang palayain sa iyong kasalanan. Purihin si Jesus. Itong Jesus na ito, He came to seek, hinahanap niya. Alam niyo gaano karami hinahanap niya? We are 125 million Pilipino. 13% nakakilala kay Lord. Ibig sabihin po, yung 87% di pa nakakakilala. Baka kasama ka doon. Either kasama ka sa 13 o kasama ka sa 87. Nagpunta dito si Lord, hindi para sa 13. Nagpunta para sa 87. So kung kasama ka sa 80% na wala pang relasyon sa Diyos, sabi ni Lord, tatanggalin na kita sa 87. Ilalagay na kita sa 13%. Nakakilala sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi yung kaluluwa mo isi-save ngayon ni Lord. Huwag mong kalimutan, huwag mo munang isipin yung bag mo, ha? Yung sapatos mo, yung makeup mo, yung kilay mo, huwag mo muna, yung mga barbell mo, huwag mo muna. Isipin mo lang muna yung laman loob. Puro kasi inisip mo yung labas Hindi, yung loob. Yung kaluluwa mo. I sense na sa gabing ito, may nag-iisip ngayon ng malalim. O nga, no? Katulad pala ako ni Bishop Oriel. For 21 years, hindi kinuisip kaluluwa ko. But there will be a day, God will come because God is seeking you. Amen? Amen? Pwede niyo bang sabihin niya, Lord, andito lang ako. Hindi na ako tatakbo. Lord, andito na ako. Save me. Sino ito magsasabi, Lord, save me? I need a Savior. Ha? Palakpakan natin ng Diyos. One Timothy 2:4, ang sabi po dito, basahin natin yung 1 Timothy chapter 2, verse 4. Ito po yung sinasabi po dito. Who wants all people to be saved. Sino raw may gustong lahat ng tao, including you? Walang tinatangi si Lord. Lahat ng tao, if we are 125 million, God wants the whole 125 million to be saved. For God who wants all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Madami tayong puro lies, puro deception. Pero sa gabing ito, you are hearing truth. And that truth will set you free. Can I have amen? Sino naniwala, damay ka ngayon, kasama ka sa mahal ng Diyos na nandito sa gabi ito para iligtas ka. Ililigtas ka ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Ngayon, ito po. Punta tayo sa Ezekiel 18 verse 4 para warning na sa lahat to. Ezekiel 18 verse 4. Basahin natin. For everyone belongs to me, the parent as well as the child. Both alike belongs to me. Ako daw may may-ari. Yung bata at saka nanay, ako may-ari niyan. It belongs to me. Siya kasi gumawa, siya may-ari. Ito sabi niya, the one who sins is the one who will die. Biglang siningit niya yung nagkasala, mamamatay.
Confirm yan sa Romans chapter 3, verse 23, Romans 6:23. Totoo po yun. The one who sins will die. Ibig siya, paano kung yung soul nagsisi? Well, yung nagsisi, he will live. So lahat tayo ngayon may chance. Hindi ko napapahabain. Lahat ng bago dito, this is your chance. Can I have an amen? Lahat naman ng luma dito, mag-share ka na ng gospel kasi marami talaga mapapahamak. Can I have an amen? Meron ba dito mga first timer, yung ngayon ko lang nagpunta? Yung magsasabi ka, Bishop Oriel, gusto ko pong tanggapin si Kristo bilang Panginoon ko na ngayon. Si Jesus na gagawin ko, Savior. Pinagsisisihan ko lahat ng kasalanan ko. Tatanggapin ko siya ngayon bilang Panginoon. Meron ba ditong magtataas ng kamay? Hindi aksidenteng nandito ako, Bishop Oriel. Pinagplanuhan ako ng Diyos. Mahal kasi ako ng Diyos. Ililigtas niya ako ngayong gabi na to. Kung kayo po ay first timer at nararamdaman nyo, si Lord ay nililigtas ka ngayon. Taas mo yung kamay. Bishop Oriel, first time ako dito. Gusto kong tanggapin si Jesus. Wala bang maliligtas dito ngayon? Yung mga first timer, taas. Ayun, no, isa, sino pa? Sino pa? Taas yung kamay nyo, huwag kayo matatakot. Kaligtasan mo to. O yun, di ba? Di ba nakalagay sa Bible, ang sino mang ikahiya ako sa mundo, ba't ko naman siya hindi ikakahiya? Kung ano itinin mo, yun ang anihin mo. Alam niyo, kaligtasan, ang lakas mo. Pag yosi tayo, yabang natin. Pag uminom tayo, yabang natin. Pag tumanggap kay Lord. Bakit nakakahiya ba tumanggap kay Lord? Ang ikahiya mo, yung mga kasalanan, pero yung paglapit sa Diyos, ipagmalaki mo na kaya mong tapangan. Say amen. Sa totoo lang, mas madaling tumanggap kay Lord sa loob ng simbahan. Kasi lahat ng katabi mo tumanggap na ikaw na lang hindi. No? Mas malakas ang loob ko dito. Marami nang nauna sa akin Pero hahabol ka. Amen? Hindi mo ikakaya. Kasi mga katabi mo, di naman nahihiya yan Alam mo yung iba dyan, nag-altar call pa nga di ba? Tama? So lahat po ng first timer ngayon, I encourage you. You are given a chance to give your life to Jesus. You have heard the message of the gospel that you need to repent from your sins. And you have heard that it's not religion but relationship with God. Amen? And now you have heard the truth and the truth will set you free. Masarap po yung lalabas ka dyan, malinis ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka na mag-take home ng kasalanan, isuko mo na lahat yan. Pero ba dito nagte-take home pa rin hanggang ngayon? May mga tao yan, sisiba, ite-take home pa ulit. Kaya pagdating sa labas, loko pa rin. Di ba? Kasi tinitake home lang, hindi ho. Ang kasalanan, hindi tinitake home, isinusuko sa krus ng Kalbaryo. Kasi kayo ay bibigyan. Amen? Finally, I'd like to talk to all Christians. After I said the value of every soul, ano ginawa mo? Bakit tamad tayong mag-share ng gospel? Bakit parang wala tayong concern sa bawat kaluluwa? Alam nyo ba yung nanay at tatay nyo, dapat dalhin nyo na sa Diyos yan. Yung mga anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, dalhin mo na dapat yan sa Diyos. Tulungan mo sila. Amen? Ano kaya sa September, October, November, December? In 4 months. Ilang buwan? 4? Megit ano yan? 4 times 3, 120 days. Sino sa inyo magsasabi, Lord, sa nadinig ko ngayong value ng soul, hindi matatapos ang December, Lord, magdadala ako ng 1 o 2 kaluluwa sa iyo. I will help someone to find their way back to God. Mga Kristiyano, sino yung magsasabing, Bishop Oriel, 1 more soul. May dadalhin ako kay Lord. Amen? Suggestion ko, dalhin nyo sa 3rd service, ganitong oras. 5:30. Lahat kayo, dalhin nyo. Gagawin natin ang hapon at 3rd service, ang pinakamaraming tao. Talunin natin yung 1st service at 2nd service. Ang 3rd service, ang pinakapuno. Bakit? Dito namin dinadala yung mga kaluluwa. Sino excited magdala ng kaluluwa? Ha? 1 more soul. Sabi mo sa katabi mo, 1 more soul. Sabi mo, 1 more soul. Ha? Yung mga Christian, ganito ang strategy sa soul winning. Lagay mo bro, number 1. Para makapag-share kayo ng gospel, ang ganda ng hapon na to, no? Na born again ang mga first timer, tinuruan pa yung mga Christian. Ganito gawin nyo. Ano yung soul winning strategy? Turuan kayo ng soul winning strategy. Number 1, dapat prayer must be integrated.
regular prayer into your outreach plans to ensure spiritual effectiveness. Kung kayo mag-evangelize, mag-share ng gospel, mag-soul winning, unahin niyo muna yung prayer. Pag-pray mo muna yung nanay mo, yung tatay mo, kapatid mo, pag-pray mo muna. Maniwala kayo, magiging effective ang pag-share nyo ng gospel. Ha? Number 2, ito pangalawa. Ganito ang pag-evangelize. Pag-aralan nyo to ha, pangalawa, engagement. Ibig sabihin, nag-i-engage na actively engage in outreach activities. Prioritizing personal visits to communities. Sinabi nung pastor, each one will bring one people before December. Yan ba ang strategy? I will engage. Sabi ni Bishop Riel, one more soul, I will engage. Sino mag-engage ng isang kaluluwa? Baka nga iba sa inyo mo, sabi, Bishop, pati isa lang. Pwede bang bring all you can? Grabe, parang eat all you can lang. No? Sino rito, kaya mo isa, mag-engage ka. Unahin mo na yung pamilya mo, suggestion ko. Yung nanay mo na hindi born again, tatay mo na hindi born again. Kasi pag nasiran mo sila, malaking tulong. Yung mga kapatid nyo na hindi pang Christian, naku, tulungan nyo talaga na makakila. Kaopisina, classmate, kapitbahay, kamag-anak, dali nyo. Tama ba ako? Huwag nyo hayaan yung mga taong ito yung mamatay nang walang Diyos sa buhay nila. Maaaring magaganda damit, matatawang kawawa naman to. Ang yabang. Iniismula ko dahil Christian ako eh. Kasi daw siya, ang ganda daw ng buhay niya, maganda sapatos, maganda bag. Hindi niya alam, ang inuna ko kasi yung kaluluwa ko. Alam mo yung yaman, susunod na lang yan kasi inuna ko ang Diyos. Kaya na amen. Ito, number 3, isang mahalaga to ha. Tandaan nyo itong number 3. Ito yung matinding epekto ng... Pag meron kayo nito, may soul winning na mangyayari. Number 3, financial planning. Establish a financial plan to allocate resources for evangelism effort. Pag kayo mag-evangelize, nilagay ko talaga to kasi maniwala po kayo, gagastos kayo. Yung ini-invite mo, walang pamasahe. Sige na ako magbabayad. May budget ka. Good, di ba? Minsan yan, pag bago magpapaninig pa siya, alam mo, mahirap magsimba ng antiyan kasi kumukulo eh. Hindi, kain muna tayo. Sagot mo na yan, di ba? Kasi po, sa totoo lang, hindi kayo pwedeng mag-evangelize na hindi kasama ang pera. Lalo na yung mga primary 12, tsaka yung mga cell leaders. Nag-encounter po kami, ang dami naming dumalong encounter. Pagpunta ko po dun sa aming agape meals, ang saya. Sabi ko, bro, tayong pagkain Bishop, gusto namin yung agape meal talagang parang yung bumalik na anak, nag-celebrate talaga kami. Literal, talagang grabe pagkain. Nag-uwi na yung mga delegates namin, nakaupo ako, sabi ko sa kanila, bro, congratulations, ang ganda na encounter. Pinagturo din nila ako eh. Pagdating ko po doon, sabi ko, mukhang ang laki ng ginastos yun sa pagkain. Nagngitian lang sila. Sabi ko, ba't ka kumiti? Sabi nung isa, siya, laki ng abono. Abono? Ikaw, magkano yung abono mo? Ako po, 7,000. Ikaw? 5,000 po ko. Ikaw? Ako, 3,000. Ikaw? 6,000. Lahat sila nag-abono. Tinitingnan ko yung mga mukha nila, talagang mukhang nag-abono. Yung bang, nawala yung pera no? Nakakita na ba kayo nag-abono? Makinig kayo. Sabi ko, Lord, help me to encourage these people. Ag-abono Sabi ko sa kanya, magkano yung abono mo? Ako po, Pastor, 7,000. Ikaw, ito ba pinakamalaki? Opo, siya po kasi pinakamayaman dito 7,000 ang inabono niya. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, may tanong ako sa iyo. Di ba nag-abono ka ng 7,000? Opo. Ano sa English ng abono? Ano English ng abono? Sagot. Fertilizer. Nakaupo siya, biglang tumayo, nagtatalon. Yes! Buti na lang nagtanim ako. Sabi ko, lahat ng nag-abono, pine-fertilize nyo lang yung financial condition ng life nyo. Huwag kayong matatakot mag-abono. Lilibre mo sa pamasahe, papakainin mo, kasama sa budget. Sabi ng isa, gusto ko mga luluwa. May budget ka? Alam mo, mahal ka ni Lord, tara, church tayo. Wala akong pera. Wala. Ako nga, wala rin. Ikaw din pala, wala. Hindi na makakasama. Pero kung may budget ka, halika, sama ka na sa akin. Sino naniniwala na si Lord bibigyan kayo ng pera para marami kayong kaluluwang makuha?
I have my own story. Ito, true story, ah. True story. One day, kumain ako sa restaurant. Pagkakain ko sa restaurant, bumulong, nag-impress sa akin ng Holy Spirit. Binayaran ko yung food namin ni Odi, 420. Sukle, ha? Magkano? 580. Kinuha ko yung 20 pesos, ibibigay ko bilang tip sa waiter. May bumulong sa akin, yung 500 ang ibigay mo. Holy Spirit. Kamunti ko na sabi, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Eh, Holy Spirit yun eh. Sabi ko, Lord, 420 lang kinain ko, tip 500. Mas malaki pa yung tip kaysa kinain ko. Bigay mo. Pag pastor kayo, maintindihan nyo yan. Kinuha ko yung 500. Di, una ka na doon. Oh yes, Dad, umalis tayo. Kasi ayoko makita, baka isumbong ko sa nanay niya eh. Alam mo niyo mga misis, ba't sa mga waiter, nagtitip ka sa akin, ako, sarap ng luto ko, wala kang tip. Binigay ko yung 500. First kong makakita ng waiter, sir, ano to, bayad na kayo ah. Tip ko sa'yo yan. Grabe, tuwan-tuwa siya yung ngiti, 3 ikot. Eh, ikaw ba naman, bigyan ng 500? Ang minimum wage lang nung araw, 300 eh. Biro mo, isang serve mo, 500? Maniwala ka. Ang saya-saya ng waiter. Ako naman, malungkot na lumabas. Nadali yung 500 ko eh. Hindi nga ako sanay eh, di ba? Yung pala, God is training me. After few days, dumating yung mga pastor ng mga Samar. Sabi ko, tara, kain muna tayo. Nag-isip ako sa kakain. Diyan na lang sa malapit, the same restaurant na isip ko. Pagpasok ko sa restaurant, bago pumasok, Nako, dito yung may bumubulong. Nilakasan ko loob ko. Pero bago ako pumasok, inayos ko na yung pitaka ko. To 100, bibigay ko. Pag ganun ko, naku, may 500. Tinupi kong mabuti, maliit na. Tapos nilagay ko talaga sa sulok na sulok. Yan, ito, ewan ko lang, makita pa to ng Holy Spirit. Kumain kami, lahat ng pastor na doon. Pagkakain, ready ko na. Binayaran ko credit card para walang sukle. Wisdom, di ba? Utakan lang yan eh. Utakan lang yan. So, eto na. Binigay na sa akin yung credit card. Tapos na kaming kumain. Bumulong na naman. Bigay mo yung sa kanan. Kaliwa yung 100, yung 500 sa kanan, sabi ko. May mata talaga ang Diyos. Nagdadalawang isip ako, pero that day, again, I submit. Kinuha ko yung 500, binigay sa kanya. Naku, tuwan-tuwa, sir. Hulog ka ng langit. Bakit? Naku, kailangan ko po ng pera talaga. Wala akong pera ngayon. O sige, sa'yo na yan. Pinalabas ko muna yung mga pastor bago ko ibigay. Kasi baka makita ng pastor, nagtip ako ng 500, baka magsipag-waiter tong mga to. So, pinalabas ko muna. Kasi baka pastor na, nag-waiter pa eh. 2 na, 1,000 na. After few days, nagyaya yung misis ko. Kakain na naman kami. This time, alam ko doon ako pupunta. Sabi ko, Lord, hindi ko na po ulitin. Naganda na ako ng 500. Pumasok ako sa restaurant. Pagbukas ng pintuan, lahat ng waiter nagtakbuhan. Si Sir, lahat sila, iniwanan yung mga customer. Nako, sabi ng asawa ko, grabe ka naman, para kang congressman dito ah. Mukhang sikat na sikat ka dito. Lahat nagtatakbuhan, para paglingkuran ka. Sabi ko, hindi ko nga alam kung ba't ganyan yung mga yan eh. Umupo kami sa restaurant. Pag upo namin sa restaurant, alam mo sa restaurant, naglalagay ng mga lumpia, di ba? Yung mga lumpia maliliit. Hindi ho, hot towel pula, hindi pala lumpia yun. Binigyan kami. Lahat ng, yung anak ko, binigyan ng tag-iisa. Yung isa kong disciple, binigyan isa. Sa akin, 4 ang tuwalya ko. Sabi ng asawa ko, ba't sa'yo 4? Sa amin, 1. Sabi ko, hindi ko nga alam, ba't ganyan yung mga yan eh.
Nakahanda na ulit yung 500. Alam niyo, nung pag-uwi nila, pinalabas ko na ulit yung, una na kayo. Hindi niyo ako sa kotse. Sige na, magsi-CR lang ako. Paglabas nila, binigay ko ulit yung 500. Sabi ng waiter sa akin, sir, salamat ha. Sir, pwede ba magtanong, sir? Bakit? Ano po trabaho niyo? Sabi ko, I'm a pastor. Pastor ho kayo? Kaya pala ang bait niyo. Pero tinignan ko malaw, kasi sir, akala ko drug lord kayo eh. Kasi yung forma ko, di naman ako mukhang pastor eh. Mukha akong siga doon sa kanto na. Hindi talaga, sir. Pastor kayo? Sabi ko, I want to prove to you that I'm a pastor. I invite you on Sunday. Sunday, sir? Tamang-tama, sir. Opa ko ng Sunday. Punta ako, sir. Sigurado ka? Sige, kung totoo sinasabi mo, akin na yung address mo, susunduin kita. Binigay yung address. Yung phone number mo, binigay yung phone number. Sunday morning, pinuntahan ko. Doon sa address, tinawagan ko. Bro, dito na ako, hinihintay kita. Bishop, nandiyan ka na? O sige, bababa na po kami. Bumaba. May kasama 6. 7. Pumasok doon sa FX. 7. Nabigla akong dahil. Sabi ko, isa lang eh. Pero 7. Dahil ko salamin. Grabe, ilan to? 1, 2, 3, 7. 2,000 divided by 7. Namuhunan ako ng 700, pare. Ay, ng 2,000 eh, no? Ako, ito na. Sinakay ko sila. Punta kami sa church. Pinupo ko sa harapan. Nung mag-altar call ako, lahat sila nakatingin. Tumarap sa harapan. Tumayo. Tumanggap sa Panginoon. Pagkatapos sabi sa akin, Pastor ka nga pala talaga, ano? Grabe. Yung pala, yung 6 niyang kasama, galing sa probinsya ng Pangasinan. Nung na-born again, doon sa church ko, uuwi na sila ulit, chinanel ko sila doon sa church ng G12, doon sa lugar na yon. Ang huli kong balita, mga cell leader na ngayon. Doon ko naunawaan, kaya pala ako, inuutosan ng Holy Spirit, gumamit ng pera. Kaya ko tinuturo yan. Hindi nyo alam. Pag uwi ko, ito yung magandang istorya. Pag uwi ko, ng the same Sunday night, binuksan ko yung computer ko, may email ako, sabi, please, send me yung phone number, I want to call. Tininan ko, Edmond Abdua. Uy, tropa ko to. Si Edmond. Binigay ko yung phone number ko. In a matter of 10 minutes, tumawag. Sabi niya sa akin, Pastor Royel, si Edmond to. Sabi ko, bro, kilala mo ba ako? Of course, bro. Ano nangyari? Bro, naka-attend ako kay Rick Warren. Born again ako ngayon. Yung pinakamatagal-tagal ko nang sinesiran, na pinaglalaroan ako, si Edmond, ang time niya gito, chochongke siya, bobote, saka pupunta sa akin, sharean mo nga ako ng mga Book of Revelations. Grabing addict to. Ako pa pinagtripan. So, pero ang alam ko, nakadrug siya. Siyempre, tropa ko yun. Addict din ako eh. Sabi ko, akala mo yung drugs mo mas powerful sa Word of God. Sige, kinuwento ko sa kanya yung mga Book of Revelation, kinuwento ko. Yung pala, pinagtitripan niya lang ako. Not knowing the Word of God will be planted in his heart. Pagpunta niya sa Amerika, ilang taon siyang naroon, doon na siya nakakilala sa Panginoon. Tumawag siya just to tell me, born again ako. Naku, tuwan-tuwa ako. Pero yung magandang part ganito, kaya ako tumawag sa'yo, nangusap sa akin ng Panginoon, padalhan daw kita ng pera. Sabi ko, grabe yung revelation mo. May papadala ko sa yung $900. Talaga? Bakit mo pa hindi sinaktong 1,000? Para walang butal. Tama naman, binigay $1,000. The next few days, dumating ang pera, kinuha ko. Ang paghawak, siyempre, pagkahawak ng pera, nagpasalamat ako sa Diyos. Lord, salamat. Itong pera na to coming from nowhere, I don't even plan, but you just send it to me. Then the Holy Spirit speak to my heart. Oriel, because I saw you
namimili ka ng kaluluwa, I will send more money to you. Nadidinig niyo ibig sabihin? Yung mga taong tumataya, nag-aabono para sa kaluluwa, kayo ang pupuntahan ng pagpapala, favor ng Diyos. Kaya kung may strategy ka ng soul winning, isama mo sa strategy mo, Lord, yung business ko, palaguin mo. Lord, yung trabaho ko, i-promote mo ako. Bakit? I need more money. Bakit? Mamimili ako ng kaluluwa. Ha? Lord, bigyan mo ako ng bagong sasakyan. Meron ba ditong bulok na kotse? May bulok ang kotse? Alam mo yung bulok ng kotse, gamitin mo yan sa pag-invite, punuin mo ng kaluluwa every Sunday. Maniwala ka sa akin, papalitan ng bago ni Lord. Ha? Ngayon, yung mga kotse, may mga kotse kayo dito, hindi nyo naman ginagamit sa evangelism. Hindi nyo pinang-i-invite. Hindi nyo sinasakay yung mga kaluluwa, huling kotse mo na yan. Yung bahay mo, hindi mo ginagamit, huling bahay mo na yan. Lahat ng mga bahay na bulok, pero ginagamit mo kay Lord, may paparating na money for the renovation. Ha? Yung mga nangungupahan, pero kahit nangupahan ka lang, faithful ka, ginamit mo sa gawain ng Lord, bibigyan ka ng sarili mong bahay. Bakit? Lahat ng pera, sinasama mo sa financial plan mo, maraming kaluluwang maliligtas. Ganyan ang pag-strategize sa soul winning. Huwag lang kayong magpe-pray, mag-i-engage, sasama mo yung abono mo. Hallelujah. Sino excited mag-abono? Taas yung kamay. Sabi mo sa katabi mo, fertilizer. Hallelujah. May mga businessman dito, magiging 10 times better ang kanyang business. Dahil ang pera niya, gagamitin niya. No? Alam niyo po ba, lahat ng mga negosyante dito maganda kayo. Alam niyo kung bakit? May plano, nakikita ko ang Lord sa simbahan niyo. Aalis na kayo dito. Kasi masyadong maliit. Either bibili niyo yung kabila para lumaki. Pagandaan mo na yan. Ha? Ha? Bibili niyo na yung kabila, yung kaharap, yung katabi pa doon, bibili niyo. Hanggang buong pasilyo, Testament and Grace Testament Church na yan. No? Sino niwala yung negosyo mong gagamitin? Ang simbahan may pera. Diyan lang yan sa bulsa mo. Gamitin ang Panginoon. Lahat ng mga nagtatrabaho dito, ipopromote kayo ni Lord. Bibigyan kayo ng 6-digit salary. Yung mga businessman dito, kikita kayo ng mga 7 digits. Bakit? May project si Lord. Lahat ng sumama sa project ni Lord, sa inyo dadaan ang lahat ng pagpapala. Sabi mo na sa katabi mo, huwag ka lang makunat. Sabi mo, huwag ka lang kuripotologist. Sinong nag-expect may blessing na bubuhos sa iyo? So, 3 step, pray, engage, prepare money for your evangelism. Number 4, hallelujah. Develop continuous discipleship program to enforce and educate new believers. Ibig sabihin, pag kayo nag-share, wag lang share. Dapat makapagpatuloy yung tao. First, you engage. After you engage the person, establish the person. And then, equip the person until we could empower the person. Grabe, gagayahin ka niyan. Yung pinakahuli, number 5, ito yung matindi. Yung pinakahuli sa strategy natin, encourage and facilitate committee members to take active roles in ministry and outreach. Empower mo na siya. Magpa-participate siya. Una, dumating lang. Parang ganito. Una, naging attender. Maya-maya, naging member ng cells. Maya-maya, naging disciple. Pa-disciple na eh. Maya-maya, naging cell leader. Ngayon, leader of leaders na siya. Napopromote ng napopromote. Ganyan ang strategy. So, dalawa ang pinupunto ko ngayon. Una, doon sa mga taong first-timer dito, kailangan mo masave. Yung pangalawa naman, mga save na, mang-save naman kayo. Mag-share kayo. Sino excited mag-share ng gospel dito? Ha? Sabi mo, magbaong ka. Alam niyo kung bakit? Marami mga tao mahirap. More are poor. Minsan wala silang pamasahe, wala silang pagkain. Pero kung may bala ka, may budget ka, maraming kaluluwa ang matutulungan mo. Amen? Mag-pray ka, Lord, bless mo ako.
I'm willing to make abono para the harvest is more plenty. Naniniwala ko in a matter of years, ang Grace Testament Church ay magiging 10 times better. Sino naniniwala magiging 10 times better ang Diyos? Amen. Ngayon, mananalangin tayo. Tumayo tayo lahat. Mananalangin. Sa lahat ng first-timer, huwag niyong kalimutan, si Bishop Uriel ay hindi nag-alok ng religion sa inyo. Hindi ako nagsalita ng salita ng galing sa tao. Ang pinreach ko sa inyo, kailangan mo ng relasyon. Ang lahat ng salita ay kinuha ko sa Bible. Ngayon, madidiscover mo ang purpose ba't ka nagpunta dito. Kung kayo po ay first-timer dito, buksan mo puso mo sa Diyos. Tanggapin mo siya. Hindi mo kinakailangan itago ang kasalanan mo, aminin mo. Sapagkat pag nagsisi ka ng kasalanan, patatawarin ka at ilalagay muli sa kamay ni Jesus ang kontrol sapagkat siya ang mayari ng buhay mo. Yan ang dapat mong gawin. Pangalawa, doon sa mga Kristiyan narito na, nagmamadali tayo ngayon. Kinakailangan maborn again ang mga taga-Caloocan. Amen? Kinakailangan dalhin natin ang mabuting balita sa mga tao na yun. Kung kayo po or first timer dito, yumuko ang ating ulo lahat ngayon. Lahat tayo. Lord, I pray sa lahat po ng first timer na in-invite dito. It's a privilege, Lord, to bring the gospel to them. Ilid mo kami, Panginoon. Tinatanggap namin bilang Panginoon na tagapagligtas si Jesus. Kami lahat, Ama, especially ang first timer, kami nagsisisi ng aming kasalanan sa aming pagkakamali. Lumalapit kami sa aming Savior na si Jesus. Lumalapit kami kay Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po kami makasalanan, Panginoon. Patawarin mo kami makasalanan, Panginoon. At sa oras na ito, si Satanas ay hindi na muling maghahari sa buhay namin. The owner, the controller of my life today is my Savior, Jesus Christ. Today, Lord, pinapasakop ko ang buhay ko sa iyo. Ikaw na ang manguna, ikaw maging leader ko, at ikaw ang may Diyos na may-ari ng buhay ko. Sa araw na ito, pumasok ka sa puso ko. Completely reign as my Lord, O God. Jesus, thank you for the salvation. Thank you for you seek me and you save me, Lord. Starting today, I will walk in the fear of the Lord and I will walk according to your word. I also pray, Lord God, lahat ng Christian na narito ngayon, bigyan mo kami ng burden, Lord, that we could open our eyes to see the harvest, Lord. They are now ripe and ready, Lord. I pray na sa araw na ito, ang mga Kristiyanong narito magkaroon ng true burden in our heart so that we could bring the gospel to these people, Lord. Salamat, Ama, sa gabing ito. Gagawin namin, God, that this month until December, one more soul, Lord, one more soul. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami. Gamitin mo kami, Panginoon. I want you to open your eyes right now. I want you to be serious sharing the gospel. Because you know why? You never know kung sino yung sisiran nyo. I was talking to yung nag-share sa akin ng gospel. After 20 years, nagkita kami, sabi niya sa akin, Oriel, di ba makapaniwala, naging pastor ka pala? Sabi ko, yeah. Nung sinyaran mo ako, yun ang opening ng life ko. Sabi niya, alam mo, hindi ko na-expect kasi alam ko yung background mo eh. Pareho tayong ganun eh. Pero nung born again ako, sinyar ko sa'yo, hindi ko na-expect na magiging pastor ka pala, magiging bishop ka pa. Sabi ko, ganun talaga bro, pag nag-share ka, you never know what happened to that person. Alam mo yung katabi mo, naalala ko yung isang istorya, pastor. May isang pastor na ang pangalan niya, si Mordecai Ham. Nag-preach siya sa Charlotte, North Carolina. Pagka-preach niya, madaming tao. Nalungkot siya kasi may isa lang pumunta sa harapan. Tapos bata pa. Yung mga tao nagtatawanan kasi yung resulta ng preaching niya, isang bata lang ang lumapit. Umiiyak pa. Pero pinreachan niya yung bata at pinatanggap niya sa Diyos. Hindi niya kilala yung bata. Pagkatapos po, natapos ang service, umuwi na siya. Kinalimutan niya. Wala siyang kalam-alam, yung batang ito'y lumaki. Yung pala yung batang yon ay si Billy Graham.
You never know who is that boy. Kaya wag ho kayong magkakamali na wag mag-share na kahit na sino. Because you never know sino yung sinesharean nyo. Can I have your amen? At eto pa, sino sa inyo naniniwala gagamitin ka ni Lord? Na mag-aakay ka ng kaluluwa. Amen? Suggestion ko, lahat ng first-timer dito, huwag ka nang aalis. Magtuloy-tuloy ka. May mga leaders dito ang sasamahan ka para makapagpatuloy ka. Alam niyo kung bakit? It's time for you to start a new life. And some of your friends that invites you, He will help you to start up a new life in Christ. Amen? Huwag kayong matakot. Huwag kayong, kasi nga sabi ko sa inyo, hindi mo alam kung sino sinesharean natin. Maniwala ka, gagamitin ka ni Lord, makakakuha ka ng kaluluwa. Amen? Ngayon pa lamang sabi mo sa katabi mo, congratulations for the new soul na mawiwin mo. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon.